morning sa aton nga tanan. Nagapasalamat kita sa Ginoo sa nga kagayonan liwat nga kita makapalayon sa pagpamalandong sa iyong pulong. Gani subong nga tion, akon pagabasahon ang isa sa mga verse nga makita naton sa book of Proverbs chapter 30 verse 5. It says here, "Every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him." May the Lord bless the reading of His Word. Isa sa mga luyag naton nga emphasize sa sinimang tinion ang pagsaligid sa pulong sa Ginoo. Trusting the Word of God. Sometimes may mga palamangkutanon nga kinanglan ko gid bala nga saligan gid ang pulong sa Ginoo. Ano gid bala ang basis nga kinanglan ko gid nga ikabuhi kung anong dra sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo, kung wala ang pulong sa Ginoo, nagit wala nato nakilala kung sino ang Diyos. Sino nagtuga sa aton, sino naghatag sa aton sang kabuhi nga wala sang katapusan. Sang tion nga iya ginhatag ang kabuhi niya paagi sa pagpaagay sang dugo, pagpalansang sa cross, naghatag sa aton ito sang paglaom. Kung kita nagsalig kang nagtuo, bisa langoy-langoy kita sa gatawag nga sala, pero sa tion nga panumbalik kita sa iya mangayuan naton kapatawaran ng aton nga mga sala, patunon naton siya nga aton Diyos at personal nga manuluwas. Miyarai kita sang kabuhi nga wala sang tapusan. Ang ilang mga butang makita naton dragid sa pulong sa Ginoo. Kumiyara pa nga dako nga kaladtuan naton o kung basihan naton sa pagkabuhi naton amo nang pulong sa Ginoo. Wala sang rason nga hindi naton pagsaligan. Tungod nga ang pulong sa Ginoo una-una gid amo na ang mga bagay nga makita naton dra ginhimo sang Dios. Bisan pa ang kabuhi sang Dios sa kung paano ang luyag sang Dios nga matabo man sa tao. Ang pulong sa Ginoo gin-preserve sang pila ka mga tinuig until now. Ang pulong sa Ginoo ara gid nga nagapabilin sa aton. Isa sa mga kumangkot nga luyag naton nga butang bala sa aton hunauna sini nga aga. Nga bala ang pulong sa Ginoo wala gyapon sa subong na dula. Even sa mga balaligyan sa mga books o kung mga bookstores, kadamo gyapon nga makita naton nga nagabakal sini in fact isa ini sa mga best selling nga books kundi makita makadtong mga bookstores. Nga ayhan tungod nagapati kita as long nga ari kita sa kalibutan, madamo sa mga butang nga dapat naton pakigbatuan kag kung may ara pa nga mag-remind sa aton amo na ang pulong sa Ginoo. Nakita naton nga ang pulong sa Ginoo contains not only books nga amo ang magahatag sa aton sa lain-lain nga mga stories or even encouragement, correction sa aton, but makita naton nga ining pulong sa Ginoo is full of authority. Maghambal kang authority, may ara gid siya sang ikasarang tadlungon ang kabuhi sang tao. May kasarang siya nga tagaan sang tuman nga kalipay ang tao sa piyak sang mga kasubo. Amo nang makita naton sa pulong sa Ginoo. Kung may ara pa nga ibutang naton sa sini nga pulong sa Ginoo, amo nang gahom nga usadiin ginbutang sang Dios nga hindi lang nga mabasahan sang tao kundi maghatag gid sang pagtandog sa tagipuson sang tagatagsa. Ang kanami sinikay nga ang pulong sa Ginoo is universal. What's yung ganon? Ang pulong sa Ginoo bisan sino ang magbasa sini, tagaan gid siya sang panguna-una o kun sang kasanagan kung paano gid kag kung ano gid ang plano ang handom sa Ginoo sa iya. Mahapos intindihon kag makita naton kung ano man ayhan nga mga butang ang luyag naton nga isabat sa kung ano man nga pamangkot naton ara gid sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo una-una gid makita naton diri, the whole counsel of God has been proclaimed. Maghambal ka sang word nga proclaim, ginhambal ina sang ayhan alagad sang Dios, mga anghel man ayhan o kung mga propeta man ayhan, but kung may ara pa nga pamatuod sini sa sini nga mga mensahe nga mabasahan natin sa pulong sa Ginoo, amo na ang Ginoo mismo.
in his address, makita naton in the Ephesians elders, makita naton dira, Paul said he had held nothing back. Sa Book of Acts, makita naton dira nga ang Ginoo miara gid sang tinutuyo plano sa kabuhi sang tagatagsa. Kaga ini nga mga butang ginpabilin sa Ginoo sa aton para lang nakita naton kung ano kikita sa iyang atubangan. In Acts 20 verse 20, how I kept nothing that was helpful, but proclaimed it to you and taught you publicly and from house to house. There is an authority nga makita naton dere nga ginahambal sa aton nga ini nga pulong gali. Pwede gid naton nga isa-isay ihambal even to the public. Pwede gid sa panimalay o kung sa mga balay-balay nga sa diin i-welcome kita nga magbasa o kung magtuon sa pulong sa Ginoo. But sa ganoon, ang ini nga pulong sa Ginoo it is applicable for all. Wala kasang dapat ikahuya sini, wala kasang dapat nga ikahadlok sini, tungod nga ang kada pulong sa sini nga pulong sa Ginoo para gid kinanglanon gid sang tagatagsa. He had proclaimed the whole counsel of God. Kita naton diri nga agid ang Ginoo mismo nag-mention diri sa Acts 20 verse 27, for I have not shunned to declare to you the whole counsel of God. Hindi kita mahuya, hindi ini kahuyanan, hindi ini butang, nga usa din mabutang kita sa alang-alang, but then ang ini nga pulong sa Ginoo matuod, tulid, pulong nga masaligan, pulong nga sa gihapon may ara sang gahom sa tagatagsa ka mga katawhan nga magabasa sini kag mga kabuhi sini. Not only in his address to the Ephesian leaders, but he entrusted them to the word of God. Kabudlay kabuhi nga wala ikaw sang basihan sa imong pagkabuhi. Kabudlay maglakat sa isa ka lugar nga naibaluan mo nga wala ka pa nakadto kag hindi ka kabalo kung paano makadto dito nga wala ka sang giya. In Acts 20 verse 32, it says here, so now brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. Kung aton nga makita dire ang pulong sa Ginoo in this verse 32 of Acts 20, ara dira ang word nga able. But sa Ginoo, there is a strength, there is a power or even confidence nga paagi sa sila nga pulong pwede gid nga may matabo sa kabuhi mo nga maayo kag magamit mo gid sa pagkabuhi mo. You know, ang next din nga mga words na kita naton, which is able to build you up. Ang pagbulig sa aton, sa pagtubo naton sa Ginoo, hindi lang naton makuha sa mga istorya lang sa palibot naton, but by reading, learning, understanding, and living by the Word of God. And next here, nga makita naton in the same verse, is the word inheritance. Kabaluman kita nga kung maghambal kita sa mga palanublion, very, kumaga hot story na sa aton. Maybe we are now thinking about properties. Pero kung makita natin rin in this verse, ang inheritance sa ginahambal rin sa pulong sa Ginoo, heavenly, eternal inheritance. Ang kabuhi natin sa kalibutan, malipot lang. Wala kita kabalo kung saan maguntat ang aton niya nga kabuhi. Because ang aton na kabuhi is like a story. Ang tanan nga story, nubo man, laba man, gyapon, nagauntat. May period gyapon sa punta, and that is our lives.
Kamo nang kabuhi naton. Pero hambal sa pulong sa Ginoo nga ang kabuhi naton ni sa kalibutan magauntat, pero kung nagtuo kita sa Ginoo, ginbato naton siya ang aton Dios sa personal nga manluluwas, gintuuhan naton ang pagpalansang niya sa cross, ang pagpaagay niya sa dugo, among kabayaran sa aton nga mga sala. Siya magahatag sa nangitnon nga palanublion. The inheritance that the world could not give, only the Lord Jesus Christ, not only the eternal life, but a life for eternity nga kaupod siya. Sabi naton, kabuhi lang wala sang katapusan. Pero hambal sa Bible, especially in the book of John chapter 14. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Kundiin siya, dito man kita. And second, makita natin diri, we have all things pertaining to life and godliness. Si Peter naman niya nagsulat sini in his second epistle, that God has given us all things that pertain to life and godliness. You know, sometimes tempt kita nga magbasa sa mga storya sa ibang mga tao. Especially mga tao nga influential, tao nga mga successful, because we want to imitate kung anong kabuhi nga may ara sila. Pero kung may ara pagali nga ginahandom ang Ginoo sa aton, nga dapat ibutang naton sa tayo puso naton na guna-una, nga maikabuhi naton ang kabuhi nga langit nun, Diyos nun. In 2 Peter chapter 1 verse 3, as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by the glory and virtue. Anho naton ang popularity nga mahatag sa sining kalibutan kung wala man lang kita eternity. Talking about eternal life together with the Lord Jesus Christ. Kung may ara pang natinguan naton nga kabuhi nga aton ikabuhi samtang ara kita sa kalibutan, amo nang ginahawal sa pulong sa Ginoo, a godly kind of life. Sino makatudlo sila sa aton? Yes, we thank the Lord for those people nga nagapalibot sa aton. Nag-remind sa aton, nagabulig sa aton. Salamat sa mga messages, mga preachings, mga batian naton, maka-remind sa aton, maka-correct sa aton, maka-encourage sa aton. But one thing na makabulig pagit sa aton is the Word of God. That is how Apostle Peter wants us to realize kung ano gid ang pulong sa Ginoo. And then through the knowledge of Him who called us. Anong gusto nga nun diri? In 2 Peter, still in 2 Peter chapter 1 verse 3, as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. Ang Ginoo nagtawag sa aton. Ang Ginoo hatag sa aton sang chance nga manginbahin sa iyang panimalay. Kagluyag sang Ginoo nga aton na mag-pressure man, aton na maangkon gid sa aton nga pagkabuhi. And then nakita pagid naton the last thing, anong ginhatag sang Ginoo sa aton? Through this word, He has not given some things, but all things. Ang things nga kung saan pwede nga mangin aton, maybe money, maybe popularity, maybe things di sa kalibutan. But ang all things na ginahambal di sa aton, even eternal life, even life after death sa sining kalibutan, God will give. Paano ang tao makadangat sa kaluwasan kung hindi niya man saligan ang pulong sa Ginoo? He has not given some things now, with more things to come later. Hindi man naton ayhan maangkon ang matahom nga balay nga ginahandom naton, maybe until sa picture na lang ang aton yang handom about that thing. But ginahambal sa pulong sa Ginoo, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Sa ginhambal ina sa Ginoo, He gave that promise to anyone
to everyone who wants to give their lives before the Lord. Paano nato nabalana? Through the very word of God. Just believe in His word. Just trust in His word. Gusto mong pagiging nga makilala ang Ginoo? Read His word. Believe on His word. Kabay pa nga sa aton nga pagkabuhi adlaw-adlaw. Maybe you are now wondering. Maybe wala ka pa nakaangkon sa kabuhi o sa katapusan. The Bible could tell you a lot of things kung paano mo man matugyan ang kabuhi mo sa Ginoo. How could we maintain our spiritual life? Samtang nagaulat kita sa pagbalik sa Ginoo. Just read, just believe, and just live what the Bible is telling us. Kabay pa kung may ara pa nga guide nga aton nga i-consider sa kabuhi naton, wala na sa iba. Ang pulong sa Ginoo. He is the map. He is the direction. Not only going for somewhere, but going to someone who saved us. Going to the better place that He prepared for us, and that is heaven. Let us pray. Father, we thank You for Your word. We thank You for this reminder. Indeed, Your word is true. Amon pamuyo Ginoo nga saligan namon ini. I-consider namon ini Ginoo bahin sa kabuhi namon. Di lang Ginoo nga basahon namon ini. Ikabuhi namon kulang nasulat sa imong pulong. Buli kami, kamayo kami Ginoo baliw. Nasalig namon ang tanan. Salamat sa imong pulong. In Jesus' name we pray. Amen.